Bilang malapit na ang deadline sa pagpasa ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN para sa taong ito, narito ang isang informatic video handog ng inyong human resource upang matulungan kayo sa tama at mas madaling pag-fill out ng SALN. Ayon sa Civil Service Commission, ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay ang deklarasyon ng mga ari-arian o pananagutan at net worth ng isang kawani ng pamahalaan. Kasama rito ang pagbabahagi ng koneksyong pinansyal o mga interes sa negosyo at pagkilala sa mga kamag-anak hanggang sa ika-4 na antas ng consanguinity o affinity na kapwa na sa gobyerno. Para saan ang SALN? Layunin ng SALN na maitaguyod ang transparency sa serbisyo sibil at mapigilan ang sinumang opisyal o kawani na nagnanais pagyamanin ang sarili sa hindi lehitimong paraan. Bakit kailangan magpasa ng SALN? Sa ilalim ng taong 1,987 at ng Republic Act 673 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ang lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno, regular man o under temporary status, ay kinakailangan magpasa ng SALN. Sa madaling salita, ang pagpapasa ng SALN ay required mula sa lahat ng kawani ng serbisyo sibil. Ang hindi paghahain ng SALN o pagdedeklara ng mga business interest ay maaring maging batayan para sa administrative disciplinary action. Sa ilalim ng Section 50D8, Rule number 10 ng Rules on Administrative Cases in the Civil Service, ang kawani ay maaring parusahan ng suspension mula 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan para sa first offense at tuluyang pagkatanggal sa serbisyo para sa ikalawang offense. Sino-sino ang hindi sakop o exempted sa SALN? Ayon sa Civil Service, hindi sakop ng pag-file ng SALN ang naglilingkod sa honorary capacity o mga empleyadong nagtatrabaho sa gobyerno walang service record o sahod. Mga taong ang position title ay laborer o mga taong ang trabaho ay nakasalalay lamang sa pisikal na lakas upang makapagsagawa ng manual labor. Gayon din ang mga casual o temporary worker o mga taong inupahan upang gawin ang mga trabahong hindi itinuturing na kailangan sa karaniwang operasyon ng opisina. Anong form ang dapat gamitin? Ang SALN form na inilabas ng Civil Service noong taong Enero 2015 batay sa CSC Resolution No. 1500088 ang dapat gamitin sa pagpasa ng SALN form. Dumako tayo sa unang pahina. Pinapaalala na ang lahat ng impormasyon na ilalagay sa ipapasang SALN ay as of Disyembre 31, 2024. Para sa mga mag-asawa na parehong naglilingkod sa pamahalaan, maaari silang magpasa ng joint filing o separate filing ayon sa kanilang nais. Ngunit, nangangailangan na ideklara sa SALN ang buong pangalan ng iyong asawa, kasama ang kanyang plantilla position at hindi ang kanyang function, gayon din ang ahensyang kinabibilangan at ang exact address nito. Para naman sa mga may asawa na hindi empleyado ng pamahalaan o nasa pribadong sektor, mangyari lamang na paki-check ang box na not applicable. Ngunit, nangangailangan pa rin na ideklara ang buong pangalan ng iyong asawa, kasama ang kanyang posisyon sa trabaho, ang ahensyang kinabibilangan at ang exact address nito kung siya ay nasa pribadong sektor. Maaari namang isulat ang unemployed para sa posisyon, habang not applicable naman para sa agency office and address para sa asawang walang trabaho o hindi bahagi ng anumang ahensya. Gayon din, maaring isulat ang deceased para sa posisyon ng namatay na asawa, habang not applicable rin para sa mga sumusunod na linya.
Para naman sa mga walang asawa, dalaga o binata, mangyari lamang na paki-check rin ang box na Not Applicable at sulatan ng N/A ang mga sumusunod. Para sa mga magdedeklara ng kanilang mga anak, pinapaalala na mga batang may edad na hindi lalampas sa 18 taon ang inyo lamang pong isasama. Dumako naman tayo sa assets. Para sa unang bahagi, real properties. Tinutukoy nito ang mga land, house and lot, condo o improvements na pagmamay-ari at nakapangalan sa taong magpapasa ng SALN, ito man ay kanyang nabili o namana sa kanyang mga magulang. Kinakailangan sa form ang taon at exact location ng real property na idedeklara dito. Gayon din, hinihingi ng form ang assessed value at current fair market value na makikita sa tax declaration ng nasabing real property. Ngunit, kung walang tax declaration ang nasabing property, maaring maglagay ng not applicable. Para naman sa mga minanang real property mula sa mga magulang o lolo at lola, ang pag-transfer ng isang inherited property papunta sa tagapagmana ay isinasagawa sa pamamagitan ng batas. Kaya naman, kahit wala itong transfer sa ilalim ng pangalan ng deklarant, maaari pa rin itong isama sa kanyang assets bilang inherited properties. Maaaring ideklara na zero ang acquisition cost, ngunit kinakailangang ideklara ang assessed value at current fair market value na matatagpuan sa tax declaration ng nasabing property. Gayon din naman, nararapat ring isama sa SALN ang mga co-owned properties. Ayon sa Civil Service, desisyon ng deklarant kung idedeklara niya ang kabuuan ng property o ang bahagi lamang na nakalaan sa kanya. Sa kabilang banda, sa kadahilanang ang basehan ng ownership ng isang property ay titulo o deed of absolute sale, ang mga property na nakuha o natamo ng deklarant sa pamamagitan ng rights ay hindi na kinakailangan pang isama sa SALN. Para naman sa mga fully paid na property, ngunit wala pa ang titulo, basta't mayroong executed deed of absolute sale, maaari na rin itong isama sa SALN. Para naman sa mga properties under construction, as of Disyembre, 31 ito man ay kailangan isama sa real property. Mangyaring iulat ang halaga ng nagastos para sa pagpapatayo o pagsasaayos ng property hanggang Disyembre 31 para sa portion ng acquisition cost. Ipinapaalala na walang ceiling ang halaga na maaring ideklara sa SALN form. Para sa ikalawang bahagi ng assets, personal property. Ano-ano nga ba ang laman ng assets under personal property? Kung ang fully paid na property ay sakop ng assets real properties, ang mga pre-selling property naman ay nasasakop ng assets personal property. Ang kabuuang halaga na naibayad ng deklarant as of Disyembre 31 ang siyang magiging acquisition cost o amount para sa nasabing property. Sakop rin ng personal property ang mga insurance policies. Ang kabuuang halaga na naibayad ng deklarant as of Disyembre 31 ang siyang magiging acquisition cost o amount para sa nasabing insurance. Kasama rin sa personal property ang mga shares of stocks ng isang deklarant. Ngunit, hindi ang halaga ng naibayad as of Disyembre 31 ang acquisition cost, kundi ang halaga na ibinayad para sa pagtamo ng share of stock. Kasama rin sa personal property ang cash on hand at cash in bank ng isang declarant. Ito man ay sa iba't ibang bangko, co-op o mga katulad mula sa iba't ibang source of income or private practice of profession. Gayon din,
Kasama sa personal property ang mga minimal valued property na maaring ideklara ng maramihan at lagyan ng various years para sa years acquired hanggat nasa pag-iingat o ginagamit pa ng declarant, gaya ng mga sumusunod. Personal belongings na sumasakop sa shoes, bags, clothes, and the likes. Jewelries and watches, mga alahas, ginto, relos na kung maliit ang halaga ay maari na ring isama sa personal belongings. Gadgets na sumasakop sa laptop, desktop, cellphone, tablets, and the likes. Appliances na maaring tukuyin kung ano-anong appliances na ito, lalo na't kung may malaking halaga. At gayon din ang cars and motors. Dumako naman po tayo sa ikalawang pahina ng SAL-N form. Una na rito, ang liabilities. Kasama sa liabilities ang mga credit cards, insurance policies, mga pre-selling properties, kotse, motor at mga personal loans na hindi pa fully paid o yung mga mayroong outstanding balance as of Disyembre 31. Kinakailangang ideklara sa form ang personal na pangalan o ng kumpanya maging ang eksaktong halaga na nararapat pang bayaran. Dumako naman tayo sa bahagi ng business interest and financial connections. Ang business interest ay tumutukoy sa mga kasalukuyang interes ng isang deklarant para sa anumang partikular na negosyo maliban sa kanyang kinikita bilang kawani ng pamahalaan. Habang ang financial connection naman ang tumutukoy sa mga kasalukuyang koneksyon ng isang deklarant para sa anumang partikular na negosyo, maaari bilang consultant, advisor o mga katulad na may inaasahang kabayaran para sa ibinigay na serbisyo. Para naman sa relatives in the government service, dapat ipahayag ng deklarant ang kanyang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa pamahalaan, maging ang mga elected officials. Kasama ang ama, ina at mga anak para sa unang degree of consanguinity, habang kasama naman ang iyong mga biyenan para sa unang degree of affinity. Kasama naman ang iyong mga kapatid, lolo, lola o mga apo para sa ikalawang degree of consanguinity, habang ang mga kapatid, lolo, lola o mga apo ng iyong asawa ay kasama naman sa ikalawang degree of affinity. Ang iyong mga pamangkin, tito o tita ay kasama sa ikatlong degree of consanguinity, habang ang mga pamangkin, tito o tita ng iyong asawa ay kasama naman sa ikatlong degree of affinity. Habang sakop naman ang mga first cousin para sa ikaapat na degree of consanguinity. Sa madaling salita, hinihingi ng SAL-N form ang listahan ng iyong mga kamag-anak sa pamahalaan hanggang sa ikaapat na antas, kaduguman o kamag-anak ng iyong asawa, kasama ang bilas, inso at balae, kasama ang kani-kanilang pangalan, posisyon, ahensya o pangalan ng opisina at address nito. Ngunit paalala, para sa asawa na nauna nang ideklara sa unang pahina ng form, maaaring hindi na siya isama muli sa bahaging ito ng ikalawang pahina. Dumako naman tayo sa ibabang bahagi ng ikalawang pahina. Hinihingi ng form ang pangalan, kasama ang lagda o pirma ng asawa ng deklarant. Ito ay upang magsilbing tagapagpatotoo na tama ang mga nasasaad sa form na ipapasa ng isang kawani ng pamahalaan. Kung ang asawa naman ay walang trabaho, hindi bahagi o walang posisyon sa pamahalaan, tandaan na kinakailangan pa rin ang kanyang lagda at pangalan. Kung sakali namang ang asawa ay hindi makakalagda sa form, dulot ng malayo, abroad o legally separated sa declarant, maaaring maglakip ng isang simpleng explanation ukol sa kadahilanan kung bakit hindi makakapirma ang iyong asawa.
Narito ang mga karagdagang impormasyon na naway makatulong sa inyo. Do not leave blank spaces. Ang lahat ng impormasyon sa form ay nararapat na lapatan ng naaangkop na kasagutan. Kung hindi naaangkop ang mga ito, siguraduhin meron itong N/A o not applicable sa lahat ng boxes. Gayun din naman, kung matapos maglagay ng impormasyon, ay may natira pang espasyo pa sa ibabang bahagi. Siguraduhin rin ang pagsulat ng nothing follows para sa kasunod lamang na linya. Kinakailangan rin na ang ipapasang SAL-N ay may page number upang maiwasan ang posibleng pag-insert o pagtanggal ng pahina. Kung mangyaring ang nakalaang bahagi ng form ay kukulangin para sa impormasyong idedeklara, maaaring gumamit ng additional sheets na maaaring i-download sa CSC website. Ang pagsagot sa SAL-N form ay maaaring computerized o sulat kamay. Mangyaring ipasa ito ng 3 kopya, back-to-back print, at gamit ang long or legal bond paper at hindi na ito kailangan ipanotaryo pa. Muunting paalala, ang pagpasa ng SAL-N para sa taong ito ay sa darating na Marso 14. Opo, tama ang dinig nyo, sa Marso 14, 2025. Sa mga sumusunod na point person per service or division, Ms. Amparo Sacdalan for Nursing, Ms. Maricel Talusan for Finance and Paramedical, Ms. Gigi Carranza for Hops, and Ms. Novi Don Bueno for Medical. Hanggang dito na lang muna mga kapwa ko kawani. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo hanggang sa susunod na HR Informatics Series. Dear JR, Love, HR.